Pilipinas, una sa ating mga balita. Arestado na ng Pasay City Police ang isa sa mga sospek na bumaril at nakapatay sa isang pulis Maynila sa Barangay 90 sa Pasay City. Kinumpirma sa DZRH ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto na nahuli sa Dasmariñas, Cavite si alias Bayona na siyang driver ng umataking motorcycle riding criminal. Tutukoy na rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mismong bumaril kay Police Staff Sergeant Jomar Caligiran at ngayon ay subject na ng kanilang manhunt operation. Sinabi naman ni Colonel De Sesto, robbery ang motibo sa krimen matapos tangkain ng mga kawatan na hablutin ang suot na gintong kwintas ng biktima. Pero nang pumalag ay doon na nila pinagbabaril ang pulis. Posibleng ang dalawa rin ang namaril at nagnakaw sa kwintas at cellphone ng isang intel officer ng PNP Highway Patrol Group sa Makati City dahil iisa lang umano ang modus ng mga suspect. Gabi nitong Sabado nang atakihin ng mga suspect ang pulis habang nakaupo siya sa kanyang motorsiklo. Sasampahan ng kaso ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang isang opisyal ng DPWH o Department of Public Works and Highways na nagtangkang abutan ito ng hush money kaugnay ng maanumalyang flood control project sa distrito. Ang kongresista inalok pa raw ng porsyento para sa mga proyektong ilalatag sa 2026 budget. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Kakasuhan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ang isang district engineer ng Department of Public Works and Highways sa DPWH na naaresto sa tangka nitong panunuhol sa kongresista. Sa inilabas na pahayag ni Leviste, kinumpirma nitong kakasuhan ang engineer na si Abelardo Calalo sa opisina ng Batangas Provincial Prosecutor bukas sa Agosto 26. Matatanda noong Biyernes na maaresto ang 51 anyos na engineer sa Taal, Batangas matapos alokan ng abo sa 3.1 milyong piso ang kongresista kapalit ang hindi pagsama nito sa investigasyon kaugnay sa mga peking proyekto at substandard na konstruksyon sa kanyang distrito. Nakumpiska sa kanya ang bag na puno ng bribe money at lista ng mga ongoing project ng DPWH na nagalok din ng malaking bahagi na 15 to 20% para sa mga proyektong popondohan ng 2026 budget. Samantala noong linggo ay patuloy ang inspeksyon ng kongresista sa mga nasirang flood control projects ng DPWH sa mga LGU at ilang barangay sa Batangas. Kabilang dito ang katatapos lamang ng proyekto sa Ilog ng Lian, Paliko, Binambang at Pansipit na nasira agad kahit na umabot ang 1 bilyon ang pondo nito at ilang pang proyekto na nasira sa mga nagdaang bagyo. Nauna nang pumuri si Senador Ping Lacson sa aksyon na ito ni Leviste na isa rin sa nangunguna mag-imbestiga sa hindi umanong anomalya sa mga flood control project ng naturang departamento. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay niyan, sisibakin at sususpindihin ng DPWH ang district engineer sa Batangas matapos ang tangkang panunuhol kay Congressman Leandro Leviste ng unang distrito. Sa isang pahayag, sinabi ng DPWH na hindi nila kukonsintihin ang anumang katiwalian mula sa kanilang hanay. Lubusan niyang sineseryoso ng DPWH ang aligasyon at tiniyak ang buong suporta sa gagawing investigasyon ng mga otoridad. Samantala, nakatakdang gisahin ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang mga pasimuno sa likod ng nabistong flood control project sa darating na Miyerkules. Kabilang narito ang isa sa board members nito na agad namang nag-file ng leave of absence. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Nakatakdang humarap sa pagdinig ng Philippine Contractors Accreditation Board ng mga kontraktor na nasa likod ng mga nabistong ghost project. Ayon kay PCAB Executive Director Attorney Herbert Matienzo, kabilang dito ang SYMS Construction Trading na responsable sa 55 million pesos na halaga ng ghost project sa Baliwag, Bulacan na mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa ang nag-inspeksyon. Bukod dito, kasama rin ang dalawa pang kontraktor na pinangalanan naman ni Senator Ping Lacson sa kanyang talumpati, partikular na ang Wawaw Builders at ang Darcy and Anna Builders. Isa sa gawang pagdinig sa darating na Miyerkules, August 27. Sabi ni Matienzo, pinadalhan na rin nila ng summon ang lahat ng kontraktor na kabilang sa top 15 na nakakuha ng 20% ng flood control project sa buong bansa. Kabilang sa listahan ng EGB Construction Corporation na pag-aari ni Engineer Ernie Bagaw na isa rin sa mga board member ng PCAB. Nilinaw naman ni Matienzo na agarang naghain ng leave of absence si Bagaw mula nang ilabas ni Marcos ang listahan kasabay ng launching ng sumbong
sumbong sa Pangulo website. Ayun po nga, nung napangalanan po si Sir Ernie Bagaw po, yung EGB Construction ng Pangulo, agaran po siyang nag-file ho ng leave of absence po sa board. At ang board naman po ay tanggap po ang kanya pong leave of absence until such time po na ma-clear po ang kanyang pangalan dito po sa issue pong ito. Nagpapatuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PICAB sa DPWH para sa kanilang investigasyon. Binigyang diin ni Matienzo na hindi sila kasama sa mga bidding activities kaya kailangan nilang hingin ng detalye ng isinasagawang audit ng DPWH sa top 15 contractors. Dito anya nila malalaman kung nasunod nga ba ng mga sangkot na contractor ang standard na itinakda ng DPWH sa mga government project. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. You can't give what you don't have. Ito ang pangmalakasang self-love mantra ng provincial government ng Ilocos Sur na pumukaw sa atensyon ng publiko. Nitong Biyernes kasi ay naganap ang kanilang Day of Rejuvenation para makapag-recharge naman din daw ang kanilang mga empleyado. Ang reaksyon dyan ng publiko alamin sa ulat ni Arnold Herrera. Self-love ba ang hanap mo? Alam mo ba na ang pinaka-aasam-asam nating pahinga ay mahanap lang pala di umano sa Ilocos Sur? Napasana all ang publiko makaraang mag-abiso ang provincial government ng Ilocos Sur ng tinatawag nitong Day of Rejuvenation na nakatakda sa araw ng Biyernes, swak na swak sa long holiday weekend. Layon umano ng munting inisyatibang ito na bigyang panahon ng kanilang mga empleyado na makapagpahinga, makapag-recharge at makapag-recalibrate para makapaghatid ng mas epektibong serbisyong publiko. Bagamat positibo itong tinanggap ng marami, kinwestiyon naman ng netizen na ito kung nagbago na raw ba ang kahulugan ng public service na pwedeng magpahinga kung kailan gustuhin. Sinigundahan ito ng netizen na si Froilan na dismayado sa Rejuve Day na gaganapin pa sa gitna ng mga isyu ng katiwalian at kapalpakan sa gobyerno. Pero sa panig ng netizen na si Paulo, giniit nitong sa panahon ngayon ay hindi na sapat ang serbisyong publiko at purong dedikasyon lamang para maitawid ang mga pangangailangan sa araw-araw. Aniya, kahit pa sila'y public officials, tao pa rin naman sila na kinakailangan din mag-unload paminsan-minsan. Pero pagtitiyak naman ng Provincial LGU na balik normal din agad ang kanilang operasyon sa susunod na linggo, isang araw matapos ang araw ng mga bayani. Samantala sa kaugnay na balita, nagpatupad din kamakailan ng UST College of Accountancy ng tinatawag nitong wellness break. Tulad ng Day of Rejuvenation ng Ilocos Sur, layo nitong bigyan ng mental reset ang mga estudyante kung saan bibigyan sila ng 1 minuto kada 1 oras para huminto, huminga at panandali ang magpahinga. Batay sa inilabas na memorandum, 9 na beses itong gaganapin kada araw mula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formal na nagsimula ang bagong kabanata para sa pinakamalaking esports league sa Pilipinas na MPL Philippines. Bit-bit ang temang Eras of the League, bibida ngayong season ang selebrasyon ng mga pagkakataon, manlalaro at meta na nagbigay kulay sa MPL Philippines sa mga nakalipas na taon. Matindi ang bungad ng Smart Omega, Team Falcons Philippines at Onyx Philippines sa pagbubukas ng MPL Philippines Season 16 matapos ang kanilang kapanapanabik na tagumpay sa opening weekend na ginanap sa Green Sun Hotel. Nauna ang Smart Omega sa pagkuha ng 2-1 victory kontra sa binagong lineup ng TNC Pro Team sa opening game noong Biyernes. Bumida ang nagbalik na jungler na si Dean Ryzen Sumagi na nagbuhat sa Omega sa isang 11-minute Game 1 win sa pamamagitan ng kanyang 7-0 KDA gamit ang Funny. Nakabawi ang TNC sa Game 2 matapos makuha ang lahat ng 3 turtles at magtala ng 2,000 gold na lamang. Sa Game 3, nagbalik ang Omega sa kanilang forma at sumandal sa mahusay na laro ni James Gloria gamit ang Povius upang isara ang laban. Masaya naman po ulit. Masaya po yung experience kasi po, ayun po, wala pong masyadong pose. Parang tuloy-tuloy lang yung laro namin, tas sobrang bilis. Ayun, siguro consistency lang, medyo nagkukulang kami kasi may mga times na sobrang lakas namin sa practice.
may times na biglang nawawala. Ayun. Sa sumunod na manalaban, nagpakita ng matinding puso ang Team Falcons Philippines matapos makahabol at makasweep sa Aurora Gaming Philippines. Bumida sa Edfords Fernandez gamit ang sisi sa Game 1, kung saan nahuli ng Falcons ang momentum sa kabila ng 10,000 gold advantage ng Aurora. Sa pamamagitan ng mahalagang depensa ni Super Marco Requetiano gamit ang Moscov at tagumpay sa ikatlong Lord Take, nagawa ng Falcons ang pagbangon. Samantala noong Sabado, muling nagpakilala ang Onyx Philippines sa pamamagitan ng dominanting 2-0 sweep laban sa defending champions na Team Liquid bilang pagbangon mula sa kanilang Season 15 Grand Finals defeat. Namayagpag sina Syrie King Kong Perez at Juan Calra Pillas, kung saan nakuha ni King Kong ang ikatlong Lord sa Game 1 gamit ang Lancelot bago makaisa sa Bruno ni Calra para sa isang wipe-up finish. Itinanghal si Calra bilang MVP sa Game 1 matapos tumikada ng 7 kills at 4 na assists. Samantala, nagpakita rin ng malakas na pagsabog ang mga rebuilding teams na AP Bren at Twisted Minds sa ikalawang araw. Natalo ng AP Bren ang Smart Omega with 2-1 sa pamamagitan ng mahusay na Kufra performance ni Daniel Exnova Gomez sa Game 3, habang sinupalpal ng Twisted Minds ng Team Falcons Philippines sa isang mahigpit na laban upang maitala ang kanilang unang tagumpay sa season. Narito ang naging resulta ng mga naglaro sa Week 1 ng MPL Philippines Season 16. Habang narito naman ang mga laban pang dapat nating abangan. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinoranahan na kagabi ang bagong Miss Grand Philippines. Siyang 30-year-old Kapampangan beauty queen na si Emma Tiglao. Ang kanyang winning moment, balikan sa Showbiz Report na ito. Miss Grand Philippines 2025! Miss Grand Pampanga, Emma Mary Tiglao! Yan ang winning moment ng bagong Miss Grand Philippines na si Emma Tiglao. 28 kandidata ang tinalo ng Kapampangan Beauty Queen sa pageant na ginanap sa Mall of Asia Arena kagabi. Bukod sa pagiging beauty queen na minsan na rin nirepresenta ang Pilipinas sa Miss Intercontinental Pageant noong 2019, si Emma din ay isang TV presenter. Maliban naman sa titulo bilang Miss Grand Philippines, kabilang din sa mga special award na ginawa dito ay Best in Swimsuit. At sa kanyang pagkapanalo, susubukan itong masungkit ang sanay ikalawang Miss Grand Crown ng bansa sa international pageant na nakatakdang ganapin sa Bangkok, Thailand sa Oktubre. Samantala, kagabi si Miss Grand Zambales, Anita Gomez naman ang nag-uwi ng corona bilang Miss Asia Pacific Philippines, habang si Francesca Beatriz Macleland naman ng Aklan Province ang nanalong Reyna Hispano-Americana Filipinas. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong National Heroes Day. Pagbati at pagunita sa kabayanihan ng ating mga bayani at syempre mga bayani ng bayan, lalo na ating mga OFWs. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.